Hello everyone, good evening. Ako nga pala si Jan Albert A. Pahel. Welcome sa podcast namin. Ako nga pala si Rene Gillian S. Francisco. Good, I'm Marcos. At ako nga pa si Ed Evangelista at salamat sa pakikinig sa aming podcast ngayon. So for today's episode guys, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-famous na novela ni Dr. Jose Rizal. So, pero bago yun guys, gusto ko muna kayo tanungin kung ano yung thoughts nyo sa LP. Ako sa 2000 lang, kinabahan ako kasi alam kong mahaba yung part na yun and I think the last time na narinig ko yung El Fili is grade 10 pa ako eh. So, medyo talagang ano yun, kasi mahaba-haba na namang basahin yun, pre. Same yun pare. Ikaw naman Marcos, anong thoughts mo? I have no favorite characters at all, pero I just like the story of it because kind of like my philosophy of exposing corruption and stuff. Reminds me of another story, pero ayaw sabihin. Okay. Ay, ikaw Edwin, anong thoughts mo sa El Fili? Wala talaga akong paboritong character, sorry guys. Okay. Yung thoughts, to be honest, Yes. nagustuhan ko talaga yung tema ng libro. Tsaka kung paano niya kinontinue yung istorya ng Noli Me Tangere. Tsaka madami siya mga plot twists which nagustuhan ko talaga. Okay. So, Yun ang pinakayaw ko yung plot twist. Wala akong makita ng magandang plot twist sa buong story yan kahit anong binabasa ko. okay. No? Actually, nung binabasa ko rin siya, medyo gets ko kung bakit siya, parang, bakit minsan ayaw ng ibang estudyante na basahin yon, bakit nakaka-boring siya. Pero alam nyo, parang, sobrang, guys, sobrang nakaka-inspire rin ng LP. So, okay. Oo, kasi rin pre, na dagdag ko lang kasi parang, alam mo yun, way back pa siya sinulat ni Rizal, yung mga nangyari dun sa Noli Me tsaka sa El Fili. Then hanggang ngayon, nararanasan pa rin natin yung mga issues na tinalakay niya and in-expose niya gamit lang yung sinulat niya na dalawang storya na yun. Kaya talagang Okay. medyo pre, no? Sige, sige magsimula na tayo sa buong kwento ng El Fili Busterismo. So, nagsimula ang El Fili sa Bapor Tabo. Habang binabasa ko itong chapter na to kasi, hindi ko mag-gets kung bakit Tabo yung pangalan eh. Kayo ba? Gets niyo ba kung bakit? Hindi rin eh. Nung una narinig ko, natawa nga ako eh. Kasi alam ko yung tapo panligo eh. Kaya Marcos, ano thoughts niyo dun? Bakit Tabo yung kwento dun? Ay yung ni pangalan dun. Sana na? Hindi ka pa rin pinilakapon mo. Bakit Tabo yung yung sinabing dun? Vapor Tabo ang pangalan ng El Fili dati. Or like bakit doon siya nag-originate? Sa Tabo, pre, nakalagay Tabo. Bapor Tabo. Inaisip ko lang kasi Naisip ko lang kasi parang naisip ko like the word El Pano. Parang basa ko parang Spain kasi at the time parang Spanish din nagugustuhan ko and I was like, let's give this a try. Okay. So there, parang na-concept ko lang sa mga ibang language na nagugustuhan ko ibasa. Cause at that time hindi ko alam na Filipino book yun Technically, Okay.
yeah, Filipino book pa rin yun. Pero, I'm just multicultural sa ibang binabasa, okay? I Okay. don't read a lot of Filipino books apart from that one. Okay, sige. Ikaw, Edwin. Anong Mhm. thoughts mo? Bakit nasabi na nagsimula ang El Fili sa Vapor Tabo? Medyo ano din eh. Hindi ko din alam kung bakit eh. Yung alam ko lang kasi sa kwento, kung ano yung tungkol ng El Fili. Hindi Okay. talaga eh. Okay. Sige. Pero nung binabasa ko yung Parang if explanation, may nagsasabing yung tabo raw ay simbolo ng gobyerno nung panahon ng Kastila. Paikot-ikot, mabagal, at parang walang direksyon. Which is honestly, parang ang ganda ng simbolo, di ba? Oo, tama naman. Tapos habang nasa barko nga sila, iba't iba yung tao nandun eh. May mga praile, may mga indio, may mga taga-gobyerno, at may mga mayayaman. Tapos syempre, nandun din si Simon. Di ba? Oo, at dito nagsimula yung isa sa pinaka-interesting na part sa usapin ng nobela na ito. Nag-uusap sila tungkol sa problema ng Ilog Pasig. Yun, kasi daw ang hirap ng dumaan yung mga barko sa dami ng putik niya, tsaka mga basura. Ay, wala pa atang mga basura nun. Ang alam ko, putik pa lang. Hindi lang naman yung problema eh. Pero habang tumatagal yung usapan, parang wala namang gusto magbigay ng totoong solusyon eh. Sa Puro totoo lang. suggestion eh. Ayun, so, habang binabasa ko yun, hindi ko rin maiwasang magtawa na konti. Kasi parang yung mga group project na gano'n, na ang dami ideas, ang dami salita, pero pagdating dun sa actual na gawain, parang dead ma lahat. Ganun. Ayun nga pre, sa totoo lang. Pero dun sa naging kwento na yun, ang pinaka nagbigay lang ng radikal na tawag dito na solusyon, si Simon. Nung una, sabi niya, ano daw, yung mga tawag dito, yung mga preso, dapat sila yung mga gawing yung tama ba, di ko alam kung preso or indio, sila yung mga gawing tawag doon, tagahukay para alam mo yun, yung mga putek, gano'n. Tapos, sabi nila, hindi ba yun kasi na makakalabas sila, gano'n. Kaya, nakaisip na naman si Simon ng bagong tawag dito, pinaka-radikal na mag-alaga daw ng pato at pakainin yung pato dun sa Ilog Pasig para, alam mo yun, syempre pag kinain, hukay na lang ng hukay, ganun daw. Kaya, parang, doon ko rin na-realize na sobrang social Bitcoin. Kung ako siguro yun, pre, baka may nasagot na ako eh. Parang, bahala nga kayo dyan. Ano yan? Na lang eh. Pero, syempre, di lang naman si Simon ang focus ng story. Abang ginagawa yung mga plano niya, may isa pang sa grupo nila na gusto rin baguhin ang lipunan ng Pilipinas. Lipunan ng Pero, yung paraan naman pinili, parang hindi gamit ang galit eh. Hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang edukasyon, pare. Edukasyon. Parang baliktad. Ba't edukasyon kaya ginamit? Kaya nga eh, no? Ikaw rin eh. Sa akin, kung ganun, pwede naman yun eh. Paglaban-labanin mo na lang sila eh. Bakit di ba? Patalasan ng isip eh dati eh. Hindi naman lahat ng tao edukado, di ba? Pero sabagay, totoo nga talaga naman. Talaga ba? Lahat doon edukado? Yung iba. Yung iba. Kaya dito lumabas si Basilio, tsaka si Isagani. Diba? Ano thoughts mo doon kay Basilio at Isagani rin eh? Sa akin, si Basilio, siya eh. Sa pagkakaalam natin, di ba, yung sa Nolimi, andun din si Basilio, yung parang pinakasikat na iniiyakan sila ng nanay niya, di ba? Kasi kung iisipin, ang dami niya pinagdaanan eh. Sa totoo lang. Na, yun nga, nanay niya si Sisa, di ba?
Nakita niya sa pamilya niya na doon, nawalan siya ng nanay, pero kahit ganun, hindi siya sumuko. Nadala niya pa rin yung sarili niya hanggang doon sa pangalawang kwento. At naging Oo. nung mag-aaral siya na medical student. Sipag, no? Ay, grabe. Sipag, guys, ni Silvio. Kaya Ito, ano sabi siya kay Basilio? ano to siya kay Basilio? Para sa akin, like, maano siya, sobrang matatag siya at masipag din. Kasi, kahit kahit yung sa unang kwento, parang binalibag na siya ng mga pangyayari sa kanya. Ayun, nakatayo pa rin siya, naging masipag siya hanggang nakita natin sa pangalawang kwento na na siya. Isa siyang masipag na Oo, tao tama. na sinusubukan niyang matuto pa rin kahit ayun nga. At yun na rin naman nagustuhan ko kay Basilio eh. Hindi siya yung tipong karakter na gusto ng bayanihan o bida-bida, ganun. Kumbaga, parang gusto niya ng simpleng buhay lang. Mag-aral, maging doktor, at para makatulong rin sa ibang tao. Ito lang yung pangarap niya eh. Siyempre, hindi naman natin pwedeng isang tabi yung isa niyang kasama na binanggit mo, di ba? Si Isa Oo. Gani, Basilio, tahimik lang. Si Isa Gani naman, parang siya eh. Kung ngayong, parang medyo extrovert siya, pre. Hindi siya takot na sabihin kung ano gusto niya sabihin. Kung tama yung nasa isip Parang niya. introvert yun? Yun nga, extrovert Introvert nga ba siya. yun? Extrovert? Extrovert Hindi ba yun na si introvert? Isa Gani. Hindi, pre. Pag introvert, yun nga, katulad ni Basilio, tahimik lang. Tahimik Sabi lang. mo, kahit suntok-suntokin siya, wala. Tahimik lang siya. Binaliktad Isa ko lang Gani, pala. kung tama sa kanya, yun na yung tama. Ipaglalaban niya. Kaya, isa sa mga nag-propose ng Academy of the Spanish Language. Oo. Ang gandang edukasyon yun eh. Exactly eh. Pero, habang binabasa ko yung part na yun, medyo parang napafrustrate talaga ako eh. Isipin mo, ang hinihingi nila ay mas magandang edukasyon. Hindi sila humingi ng pera. Hindi sila humingi ng mataas na posisyon. O kaya, di ba? Gusto lang nila magkaroon ng ng piece of mga tsaka edukasyon sa mga tao para lang matuto, di ba? Pero kahit ganun, dami pa rin umaharang sa kanila eh. Feeling ko, kaya ganun sa mga gobyerno at mga private. Kasi yun eh, isa sila sa mga nagiging tutol para maging matalino yung mga Pilipino. Kasi alam nila na pagdating ng araw at tumalino yung mga Pilipino, pwedeng mag-backfire sa kanila yung mga yung mga ginawa nila na ganyan pala yung ginagawa nila, mali pala yung kasi dati mga Pinoy parang, mali na yung ginagawa, sige po, parang ganun lang eh. Base sa kwento Oo, exactly eh. Kaya habang binabasa ko, parang napapaisip rin talaga ako na minsan, hindi lang armas yung kinakatakutan ng mga tao eh. Pati ang edukasyon, pre. Kung matalino ka, kaya mong labanan yung mga yan. Kasi actually, education gives people the ability to question, pare. At parang marunong nang magtanong ang mga tao. Hindi sila mahirap kontrolin. Pero Parang talaga, mas mahirap silang kontrolin nun, pre. Kung ganun. Yung mga gobyerno, hindi nila makakontrol yung mga taong may edukasyon talaga. I mean, sa bagay, anong saysay ng dahas kung wala kang pag-iisip, no? Oo, yun. Tama. Sabi mo, kung alam mo lang, puro na, sumugod ka doon. May baril pala sila, ikaw panaksak, di wala na, di ba? Kaya, parang lang, nagsusulat ka sa basang papel. ganun. Anong phrase nito? Bring a knife to a gunfight? Oo, yun, ganun. Yeah. Pero alam nyo, kung sino talaga yung pinaka nakakaawang tao sa buong Sora. Kayo pre, may sa palagay nyo ba kung sino?
Parang wala, pre. Kahit Sino Fino, ba? sabihin mo sa akin. No. Kilala niyo ba pre si Cabezang Tales? Okay. Hmm, Yeah, Oh kwento my mo nga, God. pare. sobrang Ito nga, forgettable niya eh. Ito nga pre, si Cabezang Tales, isa sa mga, kumbaga parang main character dun sa El Fili. Imagine mo buong buhay niya, pinaglaban niya yung lupa niya. Ikaw yung nagtanim, ikaw yung nag-alaga, ikaw yung nagpakapagod. Pero pagdating ng araw, kukunin lang yun ng mga Kastila, di ba? Tapos hindi Hmm. pala sa'yo. Siyempre, anong magiging laban mo dun? Kasi government official, tapos kumbaga para ka lang magsasaka eh. Kayo, kung sa inyo mangyari yun, ano mo pwede niyong gawin? Parang, Para, s- para sa akin, kahit gobyerno yun, ay Diyos ko. God. Para sa akin, kahit gobyerno yun, paglalaban ko pa yun kung ano yung tama eh. Kasi minsan kasi, pag sa mga gobyerno ng mga tao, inaabuso kasi yung mga ano nila eh. Like privileges, yung power nila. Parang yung gobyerno ngayon. Kaya, ayun, kahit gobyerno pa man sila, paglalaban ko pa rin na sa akin yung lupa kasi sa akin talaga yun. Well, paano yan, Cafe? Alam mo naman kung ano, yung mga gobyerno, they will do everything to put against you. How will you fight them ba? oo eh. Actually, How will you yun yung retaliate? ang unfair nga kasi, alam mo, hindi naman siya masamang tao eh. Isa lang siya sa, parang ordinaryong magsasaka lang na gusto magkaroon ng maayos na buhay. Di ba? Parang dahil doon, dami ng injustice na naranasan niya eh. Kaya, unti-unti siyang nagbabago at parang doon ko na-realize na minsan, hindi talaga tayo ipapanganak na maras na tao eh. Parang mabubuo na lang tayo dun eh, no? Sa sitwasyon na, o kaya mga problema na tao dun, tinutulak sa kanila, pre. Sa totoo lang, feeling ko din pre, yun yung gusto ipakita ni Rizal, yung katiwalian sa pamumuno, di ba? Kasi kung paulit-ulit kang inaapi, isipin mo, araw-araw inaalipos ka, pre, parang tinitake advantage. Tapos wala kang gagawin kasi wala kang alam eh, wala kang kapangyarihan, at wala kang sapat na edukasyon, di ba? Siyempre, parang hindi na naman natin pwedeng, hindi pag-usapan si Julie. Sobrang bigat rin ng yung storya nun, no? Oo pre, sa totoo lang. Si Uli naman yung tipo na anak na gagawin niya yung lahat para sa pamilya niya. Kayo ba, kung kay si Uli, gagawin niyo rin ba yung bilang anak, gagawin niyo ba yung lahat para sa magulang niyo? Ah, oh. Kayo. Kasi, siyempre, kung ako yun, mahal na mahal ni Julie yung tatay niya eh. Siyempre, kung ako yun, pre, napi yung tatay ko, baka hindi lang hindi lang sermon abot nun. Diba? Diba, syempre, tatay mo yun eh. Paglalaban ko talaga. Kayo guys. Syempre, ganun din. At hindi naman si Uli na yung tatay lang yung mahal niya. Syempre, mahal niya rin yung isa nating bida na si Basilio. Kaya, nung nakulong si Basilio, ginawa niya lahat eh para makalaya at matulungan ito. Pero sa uli, siya pa rin yung isa sa pinaka nasaktan eh. Totoo lang. Ang lungkot nga eh. Yung habang binabasa ko yung part, parang mapapatanong na lang ako kung bakit mga inosenteng tao yung mga nagdurusa eh. Diba? Pero kahit ganun, na-apektuhin pa rin siya ng sistema eh. At hindi mo talaga makikita na mga pangunahing karakter ang nasisira eh. At yung mga ordinaryong tao dun. Diba? Habang nangyayari yun, Pero alam na ba? Ano yan? Ano yun? May trivia pala to, pre. Hello? Na tutulungan mo talaga. The real question if gagawin mo talaga yon. Cause you keep your word. You want to keep your word because
are a lot of snakes in the grass. Like, madaming mga chameleons, ahas. You know what I mean? Yeah, Okay, bro. get They say he's your best friend. They say he's your family. The moment they are in trouble, they will throw you out the bus. They will rat you out, backstab you. Okay, parang galing sa totoong buhay ang naging Naranasan mo Parang kaya naranasan mo nga, siguro yan, pare. Pero grabe naman, ba't nadama yung chameleon? yun lang, Hey, yun lang. chameleon. Chameleon. Alam mo yung chameleon? Like, Huh? nagbe-blend in sa like, Ayun. chameleon. Like, Okay. nagbe-blend in sa Okay, gets. Sige. Pero balik tayo sa kwento, pre. Habang Okay. nangyari naman yung mga yun. Si Simon, siyempre si Simon. Kung kilala niyo naman si Simon di ba? Siya si Ibarra. Ano bang ginawa sa kanya dati, di ba? Ganun din. Kung ano yung ginawa kala Isagani, kala Basilio, kala tayo sila. Yung kanina, pre. Patuloy-tuloy pa rin si Simon sa plano niya. At ano ba yung plano niya? Di ba? Hindi hindi siya yung gagawin niya lang kung ano yung maisip niya. Meron siya mga plano na dapat na paghihiganti sa mga Kastila kung paano niya i-expose, kung paano niya magsisimula siya ng himagsikan. Parang perfect execution kumbaga, di ba? Kaya nga, pre, may strategy. Parang bawat taong kinakausap niya may dahilan, di ba? Bawat decision niya may purpose. Kaya, minsan ako binabasa ko siya, napapatanong ako kung kontrabida ba talaga si Simon o produkto lang siya ng nangyayari sa kanya. Isa rin yun, pre. Kahit ako di ba? Kahit just cause na ano yun, pre? Ano yun? What the hell? Bakit? Just cause you say product sa kanya doesn't mean na pwede mo gawin. It's like, you have the choices. Madami na Ay, naku, wala. Wala. na pangyari. Wala, naglalag ako. Nakainis. Okay, for interruption. Pero But the influence, if may narinig naman akong may nag-i-influence sa kanya or bad environment, I'm gonna crash out kasi puro mga sinasabi lang ganon, mga krimen. Okay. Pero sa inyo, kung kayo si Simon, sa palagay nyo, yun ba din yung gagawin nyo? O mas magiging You have the choices! padalos-dalos kayo? Tingin mo, Edwin, ikaw, ano magagawa Mhm. mo kung ikaw si Simon? To be honest, pag ako si Simon, syempre, itutuloy ko pa rin yung plano ko kasi yung mga Kastila, mga kung ano pinagagawa niya sa mga Pilipino Like, syempre maghihinagsik ako sa kanila para sa tawag ba dun? Kalayaan ng mga Pilipino or something. Yeah. Okay, kasi ako nung una parang di ko gets kung bakit siya galit Kung bakit siya gusto niyang gumanti, di ba? Pero habang tumatagal yung istorya pare, napansin ko na handa niya isakripisyo ang sarili niya kahit sa mga inosenteng tao, di ba? Parang sarili laban sa lahat doon rin ako napaisip na doon saan kaya ang dapat na pag-iiganti niya. Parang may point ba na dapat tumigil ka na? Sa akin, agree naman ako doon, pre. Kasi minsan kahit maganda yung dahilan mo, kapag mali yung paraan mo, wala May mga tao masasaktan na wala namang kasalanan, di ba? At yung isa sa mga pinakamalaking moral dilemma dito sa buong storya ng LPD. Paano yun? Like, di ba, masasaktan sila kasi kahit inosente sila. Paano pag nasa daan sila
plano mo, like nakahalang lang sila, you know? Yun nga, sabi nga, meron din mga iti-take risk ka rin, diba? Para ma-execute mo yung plano mo. Kasi hindi naman pwedeng, okay, forget may ganyan, hindi mo na itutuloy yung plano mo. Isipin mo naman kung nakasaalang-alang din yung buhay ng maraming tao sa isip. Oo. Yun nga parang di ba? Habang papalapit tayo sa end ng lalo pang lumalaki yung plano ni Simon at doon ko rin ito na rin pala na mangyayari ang isa sa pinaka-iconic na eksena ng buong libro. Yung eksenang siguradong naalala ng halos lahat na nakabasa ng El Fili. Yung lampara. Kapang yan, pre, Oo, yung lampara, pare. Kasi ito yung part na habang binabasa ko, hindi ko alam talaga kung ano nangyari, pre. Kasi yung ganito yan, pre. Yung para, sa una, parang normal lang siya na regalo. Pero habang tumatagal yung kwento, parang pumarealize na hindi pala ordinaryong lampara yun eh. May bomba pala sa loob. Iba rin yun iba talaga mag-isip Simon no? Isipin mo yun, lampara, gagawin sa pagsabog. Ang bangis nun, di mo akalain no? Radical talaga mag-isip no? Pero sa pagkakatanda ko, yung lampara na yun ay regalo nila sa kasal ni Juanito Pelaez at si Paulita Gomez. Kung, ewan ko, tama ba ako dun? Kung yun lang yung tama naman. Sinindyan yung lampara habang nandun lahat ng importanteng tao mga opisyal, yung mga praile, yung mga kupal na mga Kastila, di ba? Doon na magsisimula yung revolusyon, kumbaga parang go signal pagsabog. Yan na. Dire-diretso na yun, pre. Ano thoughts mo na, Edwin? Ayun nga, dapat yung case sa storya may isang karakter dyan na sobrang in love pa dun sa tao na nandun sa party. Ayun, hindi natuloy yung pagsabog ng lampara. Ikaw, Marcus, ano thoughts mo dun? Ano to? Love conquers. What the hell? Grabe. Parang ito si Marcus, parang si Simon to no? Kakaiba mag-isip Siyempre, ako, paborito ko always sa mga characters kontrabida. Like, kontrabida for always my favorite of well-written bad people, pure evil or not, are always the best. Siyempre may mga tayo sarili-sarili tayong mga gusto sa buhay natin Pero balik tayo doon. Alam mo yung habang binabasa ko yung chapter na yun, meron talaga tong isang tao na to na naisip ko, like parang paisip ako ng worth it ba talaga? Kasi kung oo, marami rin mga taong doon na corrupt di ba? Pero naman natin na maikakailan na na may mga inosenteng madadamay, ganon. Doon ko rin na-realize na sobra na talaga si Simon kumpara sa dating Ibarra, di ba? Dati gusto niya magtayo ng paaralan, ganon. Ngayon parang handa niya isakripisyo ang lahat para lang magbago ang bagong bansa natin bagong gobyerno. I mean, sa bagay sa bagay kasi nung sa huling parte ng storya nung Nolly, nung pagkaalam ko, sibukan pagbabarilin si Ibarra, kaya ayun, naging si Simon siya, tsaka siya ng naghihinagsik siya dun sa mga alam ko, hindi ko alam kung tama ako sa pagkakatanda dahil yata kay Maria Clara yun no? Oo. Kaya siya naghimagsik ng sobra kasi isipin mo, mamatay yung mahal mo sa buhay, di ba? Harap mo. Kahit ako, gagawin ko rin yun Pero hindi, sheesh! Sabi ni Edwin kanina, di ba? Hindi nga natuloy yung plano ni Simon. Kasi nga, nalaman isa gani tungkol sa bomba at kahit alam niyang delikado, tumakbo siya papunta dun sa mismong handahan. Kinuha yung lampara at tinapon ito sa ilog bago pa ito sumabog. Oo, imagine mo yun, pre.
Hirap nun. Pero, buti nagawa niyang no? Tinapon niya yung lampara sa Pasig River pa yun. Kakalam ko, no? Tapos, ayun, parang... ng mga tao no? Na kahit, di ba, kung mababalikan natin yung kaninang sinabi, tama kung sinabi ko kanina na si Isagani yung kumbaga extrovert sa kanila no? Oo. Doon ko rin mas lalo na-appreciate si Sagani, pre. Kasi, di siya perfecto Pero, pinili niyang iligtas yung buhay ng maraming tao, pre. Parang pinakita niya na kahit gusto mo ng pagbabago, sabihin natin, daming mga corrupt doon, daming mga tawag doon, mga pralye, ganyan, mga mayayaman na walang ambag sa lipunan. Pero pinili niyang pakitan na kahit gusto mo ng pagbabago, ibig sabihin na gusto mong idama yung mga tao na nandun. Mga inosenteng tao. See how that works in real life. Oo, tama naman. Pero pagtapos dun, siyempre nabigo yung plano ni Simon, pero sa palagay niyo ba, doon natatapos yun? Pero sa akin hindi Inaano siya ng mga otoridad, sugatan siya at wala siya matakbuhan. Hanggang sa mapuntahan niya yung bahay ni Padre Florentino. At doon na sila nag-usap, di ba? Oo nga, honestly, isa to sa mga favorite parts ko sa novela to Kasi parang ako nag-reflect na si Simon tawag doon, inamin niya na nabigo siya. Kasi kinausap si Padre Florentino. Sabi niya kay na ang tunay na kalayaan ay makakamit sa galit o sa paghiganti. Diba? Kasi kailangan mo rin kailangan handa rin yung mga tao, kailangan mo rin sabihin. Kailangan ng may mabuting layunin to may prinsipyo. Tsaka pagmamahal natin. Hindi kung wala yun yan na lang matitira sa ganun. Yan na lang matitira tao nun. Oo, at di ba, doon na natapos yung kwento na niyakap niya si Padre Florentino, tinapon niya yung mga kayamanan niya, at nagsimula sila ng bago na, kumbaga, nag-reflect talaga si Simon nun na okay, hindi tama yung mga ginawa ko, ganyan, parang, doon na niya, nagsimula ulit sila ng bago, pero diba? Kahit ako naman Diba, na, kumbaga, naging tumama sa kanya na, mali pala yung ginawa ko. Doon yung na-realize. Kumbaga, si Padre Florentino yung tropa mo na kahit mali ka, bibigyan ka pa rin ng hindi ka mapapagod, hindi ka ng mga payo diba? Oo, diba? Pero, ayun, nagsabi, tapos ang El Fili Pero syempre, gusto ko pa rin namin pag-usapan yung mga yung tumatak sa atin, di ba? Then ikaw muna. Ano yung biggest realization mo nung nabasa mo yung libro? Sa akin, pre, pinakamalaking realization ko din. Na tawag dito. Na hanggang simula dati hanggang ngayon, parang talagang mararamdaman mo pa rin yung corruption Di ba? Hindi lang Ikaw naman, Marcos, anong na-realize mo na after mo basahin yung libro? That's a tough one. Kasi I realize na it's either one side ako kasi Simon side like revolutionary guy ako like I see the perspective of Simeon a lot. Simon, how do you say it? Kasi Simon. Always ko namamali yung pangalan niya. Simon. Pre Simon. Pero mas gusto ko yung perspective or story ni Simon a lot. Because I love vengeance and revolutionary. I also love na dalawa pala ang side niya, like alter ego.
I always like that kind of character, may alter ego. Yes. Ikaw, Edwin, anong thoughts mo? Thoughts ko about the story, pretty good naman. Like, nagpapakita siya ng storya about sa kasi sabi sa mga historians, yung story ng LPA tsaka Noli, parang summarization na siya kung ano nangyari sa Pilipinas dati eh. Tsaka daw, yung theory nila na si Simon or Ibarra, si Jose Rizal personified. So, overall, maganda yung story, except nga lang sa ending nung El Fili, doon talaga ako nabitin. Kasi nga, ayun nga, yung lampara. Yun lang. Okay, ako naman habang binabasa ko yung part ni Basilio at Isagani, napaisip ako na parang simple lang hinihingi nila eh, makapag-aral. Pero nung panahon na yun, parang mahirap pa rin makakuha nun eh. At hanggang ngayon, may mga taong hirap pa rin na maka-access sa sukat sa mga tambay dyan sa FPU Tech, di ba? Mga humihingi ng mga barya, mga windshield wiper boys, di ba? Tipin mo yung mga yun, ay pa rin mga batang hindi pa rin maka-access kahit matatanda na gusto mag-aral, kaso wala silang mga pera eh. Kaya feeling ko, parang relevant pa rin talaga yung message ng libro eh. Hindi isa dapat pre sa maayos ng di ba? Maayos ng sistema ng gobyerno natin. Dapat lang eh. At dahil doon pre, sagot na natin yung number 1 na question na binigay ng ating professor. At sa pangalawa naman pre, ito babasahin ko na lang para masagot din natin yung pangalawa. Hanggang sa pang-anim to pre. Okay. Which line, passage, or scenes from the work best illustrate this message and what do they mean? Feeling ko pre, nasagot na ni Gian to eh, nasagot na rin natin to. Yung edukasyon pre, di ba? Yun yung dapat natin, dapat talagang baguhin kasi makikita naman natin pre, hindi lahat kayang mag-aral dahil mahal yung tuition. Siyempre kahit sa public, gaano kalaki ba naman yung public school? Kung 1,000 100 lang yung kasya doon, di ba? Paano mo naman pagkakasyahin? Diba? Kayo pre. Anong masabi niyo doon pre? Ano yung pinaka nagustuhan niyo doon sa LTV? Ikaw Edwin? Like, basically, lahat. Nagustuhan ko lahat. Like, story-wise, character-wise, the new environment. Lahat talaga, na napaka-entertaining yung basahin. Like, to the point na gusto mo bumili nung physical na kopya ng libro. Or kahit man lang adaptation ng libro. Ikaw, Marcus? Can you repeat the question? Napakalag kasi yung ko. Internet? Parang yung central message o theme na parang yung na-realize mo na parang central theme ng LCU? Central theme na na-realize ko, it's like corruption and two sides of the same coin. Okay, next tayo two sides of the same coin. Oo. Next tayo. Especially kay Simon, parang two sides of the same coin siya eh. Yes ko. Like, alam mo if two sides, parang Okay, next na question yung which line or passages or scenes from the LPE, yung what do they mean? Tayo pre, number 3 na tayo man. Number 3 na ba tayo? Oo, paano natin makakonect yung experiences nung tayo mga Gen Z sa ngayon, yung galing sa libro. Feeling ko nasagot na ulit natin yung pre kasi yun nga about sa education, di ba? Si Simon,
si Basilio tsaka si Tama Isagani, sila yung may gusto ng edukasyon, di ba? Tayo rin gusto natin ng magandang edukasyon, pero hindi natin nakuha yun kasi nga, ano yun pre, may pagkukulang sa gobyerno natin, di ba? Hanggang ngayon di ba? Tulad na lang nung, kailan ba, parang nung nakaraan pre sa may FEU, di ba, nagrarally sila dahil gusto nila na maayos yung implementation ng hybrid. Ayaw nila ng hybrid gusto nila araw-araw, face to face. Parang yun yung alam ko na wini-welcome Minsan nila. kasi pag pag like hybrid or online, hindi natututo na maayos mga estudyante. Dapat hands-on, no? Kasi pag virtual, like, nakatitig kang sa screen wala kang gagawin. Pero pag talaga, pag face-to-face talaga, pwede mo siyang i-action ng physical. Tsaka pwede mo siyang matutunan ng madalian. Tama naman yung pre. Okay, next question tayo. What is the common misconception about ElFili and how can you correct it using evidence from the text? Meron akong isa. Like, I know medyo common to na misconception. Like, ElFili is anti-Catholic propaganda ba yun? Tama ba? Oo, tama. Yun. Tsaka parang anti-government sa tayo. Yung suggestion na pwede maayos, like, I guess lalagyan ng parang disclaimer kasi pinapakita kasi yung yung pinakaunang nangyari sa Pilipinas. Minsan yung mga nangbabasa, wala silang reading comprehension. Akala nila na yung story about siya sa kung ano yung Pilipinas ngayon. Kaya, ayun, na tuloy na Kaya, di ba meron tayong tinatawag na Rizal Law? Doon nata siya naka-implement na merong original na copy and merong copy na may revised copy na wala dun yung sa mga Catholic rulings. Para, alam mo yun, syempre, bilang Katoliko, ganito pala yung Katoliko. Baka naisip nila na lumipat or, di ba? Kung ano man. So, Marco, parang misconception mo na naisip. Kaya pa naman yung motor? Parang si Simon yan si Marcos Sabihin ko muna yun sa akin. Pero isang misconception na naisip ko na parang iba na yung sinusuportahan ni Rizal. Na parang sinusuportahan niya yung karahasan Pero sa ending malino naman na pinakita niya na parang may tunay na pagbabago at dapat nakabantay sa kabutihan at justisya na tama lang. Hindi yung kaharasan. Ito naman pala, ito naman tayo sa number 5. If Rizal were alive today and using social media, how might he communicate the main message of this work to young people? Nung ElFili, isipin niya, nag-FB si Rizal. Alam, mag-scatter rin si Rizal, di ba? Ngayon, sa palagay nyo, paano niya paano niya ang tawag dito, paano niya sasabihin sa atin yung kwento ng ElFili in a way na maintindihan natin. Huwag niya masyado mahaba, pre, na ganyan. Sa palagay niyo, pre, paano? Mahirap yan. Kung may social media lang si Rizal, kung may social media si Rizal, tingin mo, I guess, pwede nga I think pwede nga i-advertise mo. Yeah. Hindi. Pwede rin. Ikaw naman, Marco. That depends sa perspective ng mga tao.
Mm. Oh, pero para sa'yo, Ano sa yun? palagay mo, kung si Rizal, di ba, may FB, paano niya sa palagay mo sasabihin na dapat ganito, dapat ganun? Paano niya i-communicate yung point, yung LPD sa tao ngayon, sa atin? It's like blending a story to reality. It's like kayfabe and reality mix into one to let the audience see their perspective. Ikaw Oh my naman, God. Rene. Naiinip ako sa So, internet ko. sa akin, feeling ko, Chat, please help me out. Tell me the question. Chat, help me out every time. Tell me the question because I can't hear them properly. Okay, okay. Si Rene naman, ano thoughts mo? Ay, anong sagot mo doon? sa akin, katulad nga ng Pwede. sinabi mo, pre, di ba, na hindi lahat na nagsimula ng masama, hindi magtatapos din ng masama, di ba? Tulad nga nun, mayroong pagbabago na nangyari sa buhay ni Simon. And alam niyo yun, kumbaga, kung si Rizal nag-social media lang ngayon, siguro pakikinggan siya ng gobyerno natin di ba? Isa siya sa gobyerno Oo. natin. Oo. Tulong niya yung academics, yung sa tawag nga rin ulit, yung sa mga paano magiging maayos yung Pinas, di ba? Kasi Oo. yung di-discuss natin last week na nung nandun si Rizal sa Dapitan, if I'm not mistaken, ginawa niya yung mga yung mga sa pag-aaral and sa medicine, di ba? Nagtayo siya, Oo. hindi lang siya Maganda gobyerno di ba? Parang kung buhay lang si Rizal ngayon, siguro gamit siya ng social media, magla-live siya, no? Tapos, live siya sa FB para turuan rin yung Kaya, kung hindi man ganun, mag-hold siya ng press conference, no? Para may bahagi Mm. talaga namin yung tawag dun, kung ano yung tamang impormasyon o kaya hikayatin ng mga kabataan na parang Hindi maging maayos. maayos yung lipunan natin. Oo, Okay, tama. next question tayo. Sa pinaka-huling question naman natin, pre, sa palagay nyo, ano yung pinaka-solid na action na ng mga estudyante ngayon na may apply nila yung kwento ng Elfili sa mga pang-araw-araw na buhay nila? Kayo, pre, sa palagay nyo? Tingin nyo guys, Edwin. Ano ulit yung nag-lag kasi ka eh. Yung what are the concrete actions that student today can apply the insights of this work in their daily lives? Madali lang sa akin, like konting word lang. I guess palaging lumaban ng patas para sa tama. Yun lang. Ikaw, Marcus. Thief. How I'm feeling for today. You know a little thing called social media? Mhm. Like about the fifth term and you know influence mga internet people because it kind of helps a lot when they sympathize with you. Ikaw rin eh. That's why we have influencers. Sige. So, pre, wala na ako masabi kasi parang dagkakadugtong lang yung sinabi natin di ba? Kung ano yung Oo. nasabi, ganun din sa Diba? akin talaga. Siguro, kung ako rin, bilang estudyante na pwede natin i-apply yung mensahe ng LPD na dapat mapanuri tayo, maging tapat, saka yung matuto tayo magamit ng boses natin para sa tama, di ba? Yun. Yun lang. Tapos na. So, ayun, tapos ng ating podcast. Maraming salamat sa pakikinig. At doon na tayo nagtatapos. Ako nga pala ulit si Gian Albert A. Fahel.
At ako naman ulit si Rene Gillian S. Francisco. So, I'm Mark Scarlett Hernandez. Subscribe to FM Amia, by the way.